God, pray ng ating Panginoon, tayo nagpapasalamat sa umagang ito na muli tayo ay kabahagi sa banal na gawain ng Panginoon. Lord God, tayo po ngayon ay umawit. Awitin po natin ang bagong Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami nga po ngayon ay naririto. Patunay lamang ng iyong mayamang kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sapagkat ibinangon mo kaming taglay ang buhay at kalakasan. Pagpalain mo po, Panginoon, kami, O Diyos, sa bawat bahagi na aming pagbubulayan ng iyong mga salita. At sa pamamagitan ng aming mga pananalamin, ay palagi mo kaming katagpuin. Palagi mo kaming tulungan sa lahat po ng aming mga gagawin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Bago po tayo manalangin, atin muna ang pagbulayan kung ano ang ipinapahayag ng banal na kasulatan. Sa aklat ng unang Timoteo, 1 ang talata ay 19. Sa 1 Timothy 1 verse 19, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Sa umagang ito, bago tayo mag-pray, bago tayo manalangin, pagbubulayan natin ang pag-iingat sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ang salitang pag-iingat ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Kapag ang isang bagay ay iniingatan mo, ito ay nangangahulugan
na pinapahalagahan mo ang bagay na ito. Diba? Kaya merong awit patungkol sa mga nanay na sinasabi, iingatan ka, aalagaan ka. Diba? Ayan ay awit na pagpapahalaga at pagmamahal sa isang magulang. Kaya kapag ang isang bagay ay iniingatan mo, ito ay pagpapahayag na ito ay mahalaga sa iyo, ito ay mahal mo, ito ay importante sa iyo. Kaya mo iniingatan. Sa isang halagang bagay, ang pananampalataya ay napakahalaga sa atin. Mahal natin ang pananampalataya. At hanggat maaari, inaalagaan natin ang ating mga pananampalataya. Gaano kahalaga ang pananampalataya? Para ito'y ating ingatan. Para ito ay ating alagaan. Mahalaga po ang ating pananampalataya sapagkat una, ito ay katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa aklat ng Juan 1, ang talatay 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwidbagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ito pala ay patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Ano pa? Ito ay may katumbas ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pananampalataya ay katumbas ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa aklat ng Juan 3, talatay 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At of course, panguli, ito ay isang bagay na hahanapin ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Lucas 18, ang talatay 8. Sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya kung meron mang isang bagay na hahanapin ng Diyos sa tao, dilit iba ang pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Ito ang requirements ng Diyos para siya makasama sa rapture. Purihin ng Panginoon. Kaya itong ating pananampalataya, iingatan natin. Pahalagahan natin. Purihin ng Panginoon. Ngayon, bakit dapat nating ingatan ang pananampalataya? Diba? Of course, syempre, pag meron tayong isang bagay na mahalaga, iniingatan natin sapagkat ayaw nating itong mawala. Kaya natin iniingatan. Ayaw natin na ito ay mawala sa atin. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay maaring mawala sa atin. Maaring maalis sa atin. May mga kapatid tayo na noon ay mananampalataya, ngayon ay hindi na natin kasama. Bakit? Hindi naingatan ang pananampalataya. Ngayon, bakit hindi naingatan ang pananampalataya? Sapagkat ang ating pananampalataya ay mayroong pakikipagbaka. Hindi mo lang ito basta tinanggap at hinayaan na lang.
Once na ibinigay sa iyo ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, meron tayong pakikipagbaka sa pananampalataya. Kaya nang sabi dito, sa aklat ng unang Timoteo 6 ang talatay 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Kaya yung tanggapin natin ang pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang kaligtasan, nagpasimula na ang ating pakikipagbaka ng pananampalataya. Sapagkat mayroong ibig agawin ito. Mayroong nais alisin ito sa atin. Sino ang pakikipagbaka na ating kakalabanin? Unang Pedro 5 ang talatay 8. 1 Peter 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya ang ating pakikipagbaka ay hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. At sino ang ating kalaban? Ang dyablo. Kaya sa pakikipagbaka, mga minamahal, hindi lamang ito kumbaga parang kampante. Hindi lang tayo magpapakakampante. Sapagkat yung ating kalaban ay puwerteng nag-rush hour. Oo, kumbaga parang ito ay nagtutumulin para marami siyang madaya. Basahin po natin sa aklat ng Revelation 12, verse 12. Kaya't mga galak kayo o mga langit, at kayong nagsitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Pagmasdan ninyo, grabe ang pagtutumulin. Puwerte ang kanyang galit na mayroon na lamang siyang kaunting oras. Sa kakaunting oras na iyon, ibig niya na ang mga mananampalataya ay mawala sa kanilang mga sinasampalatayanan. Sa kakaunting oras na iyon, ibig niya na masila ang mga mananampalataya. At tayong nag-ugat sa pananampalataya sa pamamagitan ng turo at aral ng apostol, ito ay dapat nating ingatan. Ito ay dapat nating pangalagaan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo 10 ang talata ay 38, na ang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hebreo 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya yung lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Kaya kapag ang isang tao ay nabuhay sa pananampalataya, nagiging matuwid siya sa harapan ng Panginoon. Pero kung siya'y umurong, ang sabi ng Biblia, hindi siya kalulugdan ng Diyos. Kaya nga sabi sa aklat ng Hebreo 11, ang talatay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya.
Kaya ang sabi ng Biblia, kapag ang isang mananampalataya ay umurong sa paglilingkod, sinawalang bahala ang pananampalataya, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Nagkaroon ng tagpo na siya ay umurong, nasilat ng kaaway, na nadaya ng dyablo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, aware tayo na meron tayong pakikipagbaka, na merong labanan na nangyayari sa pagitan ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Kaya ipinakikipaglaban natin, ipinakikipagbaka natin. Ngayon, paano natin ipakikipagbaka ang ating mga pananampalataya? Paano natin pagtitibayin ang ating mga pananampalataya sa Diyos? Ang sabi po dito sa aklat po ng Gawa 6, ang talata ay 4. Datapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Purihin ang Panginoon. Paano tayo magiging matibay? Yamang ang kaaway, yamang ang dyablo ay nagtutumulin sa kanyang pagnanasa na masila, madaya ang lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng ating pananatili sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Kaya etong pananalangin at salita ng Diyos, ito yung pinakasandata natin. Kaya ang salita ng Diyos ay inihalimbawa sa tabak na may 2 talim. At yung ating pananalangin ay inihalimbawa sa isang kalasag para hindi tayo magapi. Kaya sa isang mandirigma, pagka yan ay nakikipaglaban, dala niya ang kanyang tabak o ang kanyang espada at dala niya rin ang kanyang kalasag. Kaya sa pakikipagbaka, hindi lamang ikaw ang umatake, dumidepensa ka din. Kaya ang unang iglesia na natili sa 2 bagay na ito, na natili sa salita ng Diyos at nanatili sa pananalangin. Purihin ang Panginoon. At hindi lang sila nanatili, naging matibay sila. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, ang ating katibayan ay merong pinagmumulan. Hindi po tayo dahil sa tayo ay malakas. Hindi po dahil sa tayo ay matalino. O hindi po dahil sa tayo ay mayaman o makapangyarihan. Kundi ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng ating panatilihan ang salita ng Panginoon at pananalangin. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto 15, ang talata ay 1 hanggang 2. Ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na inyo'y aking ipinapangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinapanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, upang mapanatilihan natin ang kaligtasan mula sa Panginoon, pananatilihan natin ang mga turo at aral ng sugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
Kaya sa pamamagitan nito, mga minamahal, gaano mang kalaki, gaano mang kalakas ang ating kalaban, ay hindi tayo nagagapi. Kaya ang iglesia ay hindi itinalagang talunan. Sabi nga sa aklat ng Mateo 16, ang talatay 18, na itatayo ang iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya tayo na itinalaga sa tunay na iglesia, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakatalaga sa pagtatagumpay. Kaya we are more than the conqueror. Purihin ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan nito, nahahanda tayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya sabi dito sa unang Pedro 1, talatay 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa muling panahon. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi, sa pananampalataya, naiingatan tayo. Praise the Lord, naiingatan tayo. Kaya habang iniingatan mo ang pananampalataya, ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos, iniingatan ka rin ng Panginoon. Ang sabi dito sa ikalawang Tesalonica 3, ang talatay 3, tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, isang bagay na dapat nating maunawaan, na tayo ay itinalaga ng Diyos sa pagtatagumpay. Itong ating pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin ay dapat nating pahalagahan, dapat nating ingatan, dapat nating palaguin upang sa gayon sa muling pagparito ng Panginoon, makatahan tayo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. At paano natin ito gagawin? Pananatilihan natin ang ministeryo ng salita ng Diyos at pananatilihan natin ang maningas at tapat na puso sa pananalangin. At sa gayon, gaano mang kalaki ang pagsubok na dumating sa atin, anumang tukso ang maaaring humarang sa atin, hindi tayo matitinag. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos ang babalot sa atin upang tayo ay maging matagumpay sa ating mga paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa amin pong mga pagluhod at pananalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga kapatid. Palagi mo silang ingatan at tulungan. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, sila man ngayon ay nakararanas ng sakit, ng karamdaman, ng mga pagsubok, na parang sila'y nawawala ng pag-asa. Ang aming panalangin, Panginoon, inyo po silang palakasin. Inyo po silang bigyan ng lakas ng loob upang kanilang matibay na pangawakan ng mga pangako mo sa kanila. Pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman. At ikaw, O Diyos, ang mag-ingat sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.